Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin na kansilado na. Ala PBBM, korupsyon na naman. Yan nagtatanong mga kababayan na niloloko at tayo. Ayan mga karbi natin patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito President Bongbong Marcos Jr. Sa kabila po ng mga korupsyon sa ating bansa ngayon, Pangulong Marcos target na mabigyan ang bawat pamilyang Pilipino ng sariling mga bahay. Ayan. I think, correct me if I'm wrong. Mga kababayan, di ba pinangako niya na ito noong nakaraang eleksyon, nung kampanya? Di ba? Sa presidential? 1 million a year. Hindi ko lang ma-sure kung 1 million or 2 million a year na pabahay. Nasaan na kaya yan ngayon mga kababayan, no? Nasaan na yan ngayon na pangako niyang pabahay sa mga pamilyang Pilipino? Alright? Hindi kaya niloloko na lang tayo? Ang dami nang nangyayari sa ating bansa at habang parami ang korupsyon, pagnanakaw sa kaban ng bayan, tuloy-tuloy pa rin ang pangako ng ating presidente. Kailan kaya ito matutupad? Diba? Ni isang pangako walang natupad mga kababayan. At magdududa ka rin, sa mga nangyayaring korupsyon, pagnanakaw sa ating kaban, magdududa ka rin. Kasi patuloy pa rin ang kanilang panlilinlang. Diba? Tulad na lang po nito mga kababayan. PBBM na nga kung bibili. Pangako na naman po. Nako po. Ng mas maraming barko para sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Ayan. Aasahang madadagdagan ang mga kagamitang pandagat ng Philippine Coast Guard kasi nandun na kasi si Gadun no? Matapos tiyakin ang pagbili ng mas maraming barko at iba pang kagamitan para magamit sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Ayan mga kababayan. Nangako na naman po ang presidente. Mahirap nito kasi, you know what? Ang iniisip po ng taong bayan pag ganitong pangako tapos bibili, di ba? Project. Pag sinabi kasing project, mga kababayan, isa na lang po ang I think, ang iniisip ng taong bayan, kaakibat po ng project ang korupsyon, no? Whether it is ayuda, tangible or not, di ba? Ano yan kaakibat na, no? Ng proyekto ang korupsyon. So dito bibili, mas lalo na ang korupsyon dyan. Diba? Kasi pag bumibili tayo, diba? Tayo nga mga ordinaryong Pilipino, pag bumibili tayo, minamarket natin yung market na nga diba? Tumatawad pa tayo diba? Humihingi pa tayo ng discount. Paano na lang ito? Billions yata ang gagastusin dito, hindi kasi sila makakuha ng discount. Diba? Discounted. Diretso na sa bulsa. Aray ko po. Ayan mga kababayan. Ano po ang masasabi nyo dito? Nako, tama ba? Kung sa akin lang, no? Kung sa akin lang, tumigil muna ang gobyernong ito sa mga pandilin lang. No? Project. Wala namang project. Ghost project naman. Diba? Huwag na muna kayong mag-project. Magpahinga muna kayo. Kahit isang taon lang, makasave man lang ang Pilipinas. Yeah. Anyway, ito naman, pasadahan din po natin itong DPWH. Sabi po dito, walang nadamay na flood control documents sa
sa sunog sa Quezon City Office. No, matatanda ang pinagmulan daw ng sunog ay ang computer. Aba, sabi nga ng ating mga kababayan, sumasabog na pala ngayon ang computer. Delikado nang bumili ng computer ngayon, mag-laptop na lang tayo. No matter how you tried this on, your hands are tied. Oo nga no? Nakatali na yan no? May nag-post nga, yung isang di ba, yung isang Saim Imday yata yon. Si Colonel yun, hindi ko lang malala yung yung pangalan, no? Sabi niya sa ibang bansa pinag-uusapan na super AI na, no? Dito sa Pilipinas pinag-uusapan kung yung sumabog bang computer ay digaas or diuling. Paano nga sasabog ang isang computer kung walang magpapasabog nito? Hindi sa sobrang init? Nako, bakit sa dami-dami ng computer, computer pa ng DPWH, samantalang dito sa mga computer shop, punong-puno yan, halos 24 hours na ginagamit yan mga kababayan. Hindi man lang sumabog. Niloloko nyo bang taong bayan? Diba? Niloloko nyo yata ang taong bayan no? Kaya nag-open na ang ICI kasi malakas na ang loob, wala ng evidence. Well, you are not sure yet, no? Jesse Santos Aquino, you are not sure yet, no? Nag-comment po dito, no? Sabi niya, kaya nag-open na ang ICI kasi malakas ang loob, wala ng evidence. No, you are not sure na ganun nga ang gagawin nila. Kasi hanggang pa lang yan parang pangako. Parang pangako ni President Bongbong Marcos Jr. As long as hindi pa nangyayari, wag kang umasa. Kasi posible pang magbago yan. Ako sa'yo, masasaktan ka lang. Ginagago talaga ang taong bayan, Pilipinas. Good luck. Ayan. Good luck sa ating lahat. Ay nako, kunwari lang yun para tahimik ang mga tao, abo na ang ebidensya. Ayan. May nakita nga akong post kanina, no? Yung director yata ng ICI or spokesperson, I think director yan, no? Sabi niya po 1% lang, no? Ng documents ng DPWH yung nasunog. Diyan po sa kanilang opisina, 1% lang ng mga documents ang nasunog. Ang pumasok agad sa isip ko mga kababayan, kahit 0.00% pa yan, kung yung dokumentong yon ang nilalaman ay tutumbukin yung mastermind, that is very crucial. That is very, very important evidence, no mga kababayan. Kahit mag 0.0001% pa yan, ibiruin mo, nag 1% pa nga. Diba? Yung 1% na yan, malaking ebidensya na yan para mapatunayan, for example lang mapatunayan yung mastermind. Kasi malay natin, lahat pala ng 1% na documents na yon, doon nakapirma yung mastermind sa korupsyong ito. Di ba? Di ngayon, anong nangyayari? Pero sabi naman po ni Dizon, wala naman pong flood control doon na nadamay, di ba? Anyway, it is your story, no? Some stories are different, no? May storya nga mga kababayan, no, ang ating mga kababayang netizens na nandoon mismo sa may DPWH. Sabi nila 2 hours ago, meron nang nakaabang na bumbero. Meron nang nakaabang na bumbero. Ano yun? Planado? Yan, napatanong tuloy tayo kung planado ba mga kababayan. So eto, Jesse Santos Aquino, eto ipapakita ko. Sabi niya po kasi, kaya nag-open na ang ICI kasi malakas ng loob, wala ng ebidensya. So open na daw yung investigasyon. Well, eto, kansilado na. Ayan, no? Live stream ng ICI next week. Kinansila? Aba mga kababayan, pambihira. Hindi pa matutuloy ang inaabangang live stream ng mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure sa susunod na linggo. Ayon yan kay ICI Executive Director Atty. Brian Husaka, kailangang
plantsahin muna ng komisyon ang mga panuntunan at parameter bago simulan ang publikong pagpapalabas ng mga investigasyon kaugnay sa anomalyang flood control projects. Anong plantsahin? Paplantsahin muna daw nila yung script mga kababayan para hindi magkagusot-gusot. Aray ko po. Hindi ko maalam no? Pero sa school, no? I think it is on literacy, no? Kung hindi sa English mga kababayan, napapag-usapan po natin yung word na impromptu, 'di ba? Or mismo, 'di ba? Yung talagang kung ano yung lalabas diyan, yan ang lalabas. But pag sinabi mong paplantsahin, hindi na po yan impromptu, mga kababayan. 'Di ba? Anong tawag doon pag hindi na impromptu? Hindi ko rin alam. 'Di ba? Oh. Hindi na po 'yun, parang drama na po 'yun mga kababayan, no? Scripted 'yan. Scripted na. Pag hindi na po impromptu, ibig sabihin scripted po 'yun, which is I think most of the Filipinos will prefer, no? Impromptu investigation, no? Kung ano talaga yan, yung mga sasabihin nila sa unang pagkakataon, di ba? Kasi yun ang importante. O sabihin na natin may mga may mga affidavit, sworn affidavit, di ba? Di ba? Mga sworn statement, okay. O at least doon kayo magbabase, wag mo na ninyong plantsahin. Parang nag-rehearse na kayo eh. Bago pa man mangyari, parang nag-rehearse na kayo, which is not, which implicate, no, na hindi ito maganda. Parang ganun din, parang wag na lang kayong mag-live stream kung paplantsahin nyo na agad. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan, i-comment nyo na lang. At eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balitang viral at trending ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan. Sa dami ng kontraktor ang nagsalita at lahat ay pinangalanan na ang mga kongresista na sangkot sa malawakang sindikato sa loob ng DPWH sa maanomalyang flood control scandal at kickback scheme. At lumabas din sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee ang pangalan nila Congressman Saldico at Congressman Martin Romualdez. Abay, bakit tila nga ba nagkalukuhan na dahil pilit na inuugnay ang mga diskaya kay Senator Bongo. Nakita ng tinumbok na nga ng mga contractors kung sino ang tumanggap ng mali-malitang pera na kung tawagin ay basura. Kaya naman Senator Bongo di na nakapagpigil at nagsalita na sa publiko. Di man pinangalanan, ngunit dapatwat sa pulsa katotohanan ang mga buwayang nasa Kongreso. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, nananawagan sa Senator Bongo na hanapin ang dapat hanapin, ang totoong buhaya at mastermind sa gitna ng investigasyon sa malawakang korupsyon ng flood control scandal at kickback scheme ng pamahalaan. Dahil nga di umano sa tila sarswelang nangyayari sa investigasyon kaugnay sa maanomalyang flood control project. Matapos di umano'y may koneksyon ng mga diskaya sa CLTG Builders, isang construction company na pagmamay-ari ng kaanak ng senador. Paliwanag na Senator Bongo, sa simula pa lang ng investigasyon sa isyu ay sinabi na nito na handa siyang kasuhan ang sarili nitong kamag-anak kung ito ay may kasalanan. Anya ng senador, and I quote, "Kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-rekomenda sa komiting ito na kasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. At uulitin ko for the 9th time, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. I have no involvement in its operations. Huwag tayong pumayag na lukuhin tayo. Huwag tayong pumayag na ililihis itong issue dito. Yung mga flood control, yung mga ghost projects, yun po ang tumbukin dapat kung sino po ang may kasalanan. Panagutin po natin. Uulitin ko, huwag niyong ilihis ang katotohanan
dahil magulo na po ang ating bayan. Mas lalong gugulo. Sa lahat po ng korupsyon sa gobyerno, kontra ako dyan. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, hindi kasi mga pipitsugin ang mga yan, senador, mga halimaw na mga buhaya ang mga yan. Kaalyado pa ng admin. Paano makakalawit ang mga yan? Nakakaawa naman si Secretary O. Hindi niya kaya yun dahil siya man ay kaalyado at sunod-sunuran sa amo. Tama po Sen Bongo. Dapat may managot at maparusahan. Talaga ang mga sangkot sa pagnanakaw ng pera ng kaban ng bayan. Marami po sila kahit mas mataas pa ang posisyon sa gobyerno. Ang makaya na ikulong lang ng SEC ang magnanakaw ng mangga. Kasi yung totoong magnanakaw ay kaalyado niya. Huwag na tayong umasa. Lahat ng mga investigasyon nila ang kalalabasan ay blame the previous admin. Paano po ikukulong? Nakakampi nila yan. Kaya nga sila ang nakaupo dyan. Iba ang ikukulong nila. Babalik ta rin ang katotohanan. Abot kamay na ng batas ang mga buhaya, kawatan. Hindi na sila mahirapan pa dahil ilang tao na nagpapatunay na sa bahay ni Saldico at Martin Romualdez sinatid ang limpak-limpak na salapi galing sa kaban ng bayan. Pero sa nakita natin, gusto nilang ilayo si Martin Romualdez at Saldico sa issue. End quote. Tapos pong ireklamo ni dating Senador Trillanes itong si Senator Bongo ay kagyat pong sumagot ngayon si Bongo. Dito po sa mga sinabi ni Trillanes, sinabi po ni Bongo na unahin mong idemanda ang financier mo. You are barking at the wrong tree. Alam mo, Senator Bongo, tama na po yung pangalanan nyo rin po yung financier nito para tabla-tabla. Kayo po, walang puknat po ang paninira sa inyo ng tao na to. Wag nyo na rin po protektahan yung financier nito. Aba, gusto rin po na. So yan mga kabayan, tama, pangalanan ng dapat pangalanan. Tapos yung sinasabi kanina na kaya nga nandyan sila, di ba? Kasi sila ang mga protektor. Patunay na po dyan mga kabayan yung pagkakatalaga ni Ombudsman Boying Rimulya. Because now, nakikita na po natin yung totoong intensyon, yung totoong tungkulin ni Rimulya, dyan sa ombudsman. Hindi po, ang ombudsman yan is not independent body. It is, mga kabayan, within the body of the, alam nyo na, diba? Halata masyadong halata ang galawan nila. Pag hindi ka kakampi, bubuhayin lahat ng kaso mo. Kahit dismiss na yan, basta hindi ka nila nakikitang kakampi. Pero pag kakampi ka nila, kahit may ebidensya, dismiss yan, absuelto ka, ibabasura nila lahat ng kaso mo. So ganyan po karumi ang ating gobyerno ngayon, mga kababayan. Pagpasensyahan nyo na po, ako na lang po ang humihingi ng pasensya para sa mga hinayutak na ito. Ayan mga kababayan, anyway, ano po ang inyong masasabi dito? I-comment nyo na lang. Maraming salamat po.